Nagpalasyo Malacanang, iginigiit na walang pakikialam itong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga usapin dyan sa panig ng Senado. At ang Palasyo Malacanang ay naguguluhan na rin dyan sa nagiging takbo ng sistema at sitwasyon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Alamin natin ang mga karagdagang update mula kay Bombo Isa Cotoner. Iginiit ng Palasyo Malacanang na walang pakikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga usapin ng Senado kasunod yan na naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano na ang mga nangyayari umano sa Senado ay bahagi ng kanilang paglaban sa kalayaan o independence ng institusyon. Ayon kay Balas Press Officer Claire Castro, hindi malinaw kung anong uri ng kalayaan ang tinutukoy ni Cayetano. Anya, mahalaga ang pagtutulungan ng mga sangay ng pamahalaan at hindi dapat ito maging dahilan upang hindi sundin ng batas. Sinabi rin ni Castro na ang mga naging hakbang ni Cayetano sa panahon ng pag-aresto kay Senator Jinggoy Estrada ay tila nakakapagwalang bisa sa umanging intensyon nitong kusang sumuko sa mga otoridad. Sangayon din siya sa naging pahayag ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na pag-aresto at hindi voluntaryong pagsuko ang naganap kay Estrada. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Senate independence. Independence from what? Ano ba ang pinapalagan ni Senator Alan Cayetano? Saan ba nakialam ang Pangulo? Tama lamang po na i-serve ang valid warrant of arrest. Ang ibig po ba niyang sabihin kapag nagsisilbi po ng valid warrant of arrest sa Senado, sa mga itong klaseng crimes, ay dapat hindi isilbi? So yun ang tanong. So papaano magkakaroon ng pagtutulungan, kooperasyon, ang bawat sangay ng gobyerno kung merong magmamataas? Merong hindi tutupad sa batas at merong maghahari-harian. Samantala, pinuna rin ng palasyo ang hindi pagdalo ng mayorya ng mga senador sa sesyon kahapon matapos arestuhin si Estrada. Ayon kay Castro, nauunawaan niyang naisamahan ng ilang senador ang kanilang kasamahan bilang kaibigan. Ngunit hindi umano dapat mapabayaan ang kanilang mandato bilang mambabatas. Binigyan din pa ni Castro na mga sigalot o yung mga kontrobersya sa Senado ay maaaring makaapekto sa pagpasa ng mahigit 20 prioridad na panukalang batas sa ilalim ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC ng Administrasyong Marcos bago mag-session break ang Kongreso mula June 6 hanggang July 26. Ayon sa Palasyo, hindi lamang ang Pangulo ang maapektuhan sa pagkaantala ng mga panukalang batas, kundi maging ang taong bayan at ang ekonomiya ng bansa. Dahil maaaring maantala rin ang mga programang nakalaan para sa publiko at iba pang mahalagang reforma ng pamahalaan. Muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Pero kung ganito po nangyayari sa Senado, mahihirapan po talaga. Hindi lamang ang Pangulo, kundi ang taong bayan. Apektado ang taong bayan dito. Pati po ang ekonomiya ay maapektuhan sa ingay at gulo sa Senado. Yan muna latest update mula dito sa Palasyo Malacanang. Ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The number one and most trusted source of news and information, Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.